mga ginigiliw, minamahal ng Panginoon, may pag-asa sa Panginoon, mga ginigiliw. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay ang hiwaga ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. Ano nga ba ang hiwaga ng Diyos ayon sa kanyang kalooban? No? The mystery of God according to His will. The mystery of God according to His will. Ano nga ba ang kalooban ng Diyos? Hiwaga ng kanyang kalooban, mga ginigiliw. Alam nyo kung ano ang hiwaga ng Diyos na ito na nakatago sa mahabang panahon, mga ginigiliw. Ito ay ayon sa kanyang layunin, mga ginigiliw. Ayon sa kanyang layunin at kalooban, ito ay sinasabi niya po dito sa Ephesians, no? Na sabi niya dito, dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo ayon sa kanyang layunin at kalooban, mga ginigiliw. Alam nyo, bago pa likhain ng sanlibutan, mga ginigiliw, no, ay pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. At upang tayo ay maging banal at walang kapintasan sa harap niya. At dahil sa pag-ibig ng Diyos ay pinili niya tayo, mga ginigiliw, ayon sa kanyang layunin at kalooban, mga ginigiliw. Kaya nga, kung babasahin po natin dito, mga ginigiliw, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo, no? At pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Ganon po kasagana ang kagandahang loob ng Diyos sa atin, mga ginigiliw, na tinubos niya tayo sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw, no? Kaya kung babasahin po tayo natin dito sa Efeso, mga ginigiliw, hindi po tayo naligtas dahil sa ating mga gawa. Hindi po. Ang pagkakalam ng marami, sinasabi po nila, mga ginigiliw, na gumawa lang daw po sila ng mabuti, maliligtas na daw po sila. Hindi po, wala pong katotohanan yon, mga ginigiliw. Ang basehan po natin dito ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon, sapagkat sinasabi ng salita ng Panginoon, no? Yung sinasabi niya po sa Isaiah 64:6, no? Lahat ng ginawa nating kabutihan ay maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos, mga ginigiliw. Ito ay maruming basahan lamang, wala po tayong may pagyayabang, mga ginigiliw, na mabuting gawa na ginawa natin. Sinasabi niya po dito sa Efeso, mga ginigiliw, naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Tayo ay naligtas lamang sa kanyang kagandahang loob. Ayon lamang sa kanyang awa at grasya, tayo naligtas. Opo. Kahit wala po tayong may pagmamayabang sa mundo na ito, mga ginigiliw, no? Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating ng panahon ay may pakita na ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob. Ang di masukat na kasaganaan, mga ginigiliw, na kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Sabi niya po dito sa 8 po, pakinggan niyo po ito, mga ginigiliw. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos kayo naligtas
sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil sa kagandahang loob lamang tayo naligtas dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi po sa pamamagitan ng ating gawa, kundi dahil sa kagandahang loob. Ibig sabihin ng kagandahang loob, dahil lamang sa awa, grasya ng Diyos, dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Kaya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa iyong sarili. Kaya yung pananampalataya po natin, mga ginigiliw, hindi po ito ayon sa ating kakayanan. Hindi po ito ayon sa ating abilidad, mga ginigiliw, kundi ito po, mga ginigiliw, no? Ito po ay regalo po sa atin ng Panginoon. Kaya wag mong sabihin na may pananampalataya ako. Ang makakapagsabi lamang na may pananampalataya tayo ay walang iba kundi ang ating Panginoon, mga ginigiliw. Sapagkat siya po ang nagbibigay ng ating pananampalataya. At ang pananampalataya na ito ay magsisimula at manggagaling lamang sa salita ng Panginoon. Kahit kung hindi po natin pinapaniwalaan, hindi po natin binabasa ang salita ng Panginoon, paano po natin sasabihin na meron po tayong pananampalataya sa Diyos, mga ginigiliw? Ang pananampalataya ay nanggagaling lamang sa salita ng Panginoon. Yun po ang sinasabi niya po sa Romans 10:17. Na faith comes from hearing and hearing the word of God. Nanggagaling lamang ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon, mga ginigiliw, no? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. So dito po, no? Sabi niya po dito sa Ephesians 2:8-9, hindi ito bunga ng iyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Hindi ito bunga ng ating mga gawa. Kaya sinasabi natin, alam nyo, ang sinasabi ng mga tao, gumagawa ako ng mabuti upang sa ganon, may pananampalataya ako. Hindi po, mga ginigiliw. Hindi po yon. Parang ginawa na natin, pananampalataya natin ang paggawa natin ng mabuti. No? Kaya sinasabi niya po dito, hindi ito bunga ng iyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Wala tayong maipagmamalaki sa harapan ng Panginoon, mga ginigiliw. Dahil ang ating pananampalataya, ito ay kaloob ng Diyos. Regalo po ito sa atin ng Panginoon, mga ginigiliw. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, kaya kung sino tayo, kung ano tayo ngayon, ito po ay gawain po ng Panginoon, mga ginigiliw. At sa pakikipag-isa po natin sa ating Panginoong Jesucristo, na nilikha niya tayo sa mabubuting gawa. O, yan po ang ibig sabihin nito, mga ginigiliw. Na kung bakit tayo gumagawa ng mabuti, no? Gumagawa tayo ng mabuti dahil iyon ang bunga ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Opo. Hindi gumagawa ka ng mabuti dahil ikaw ay maligtas. Hindi po. Gumagawa po tayo ng mabuti dahil yun ang bunga, yun ang resulta ng pagtanggap natin, pagkilala natin, pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na maliligtas tayo dahil sa ating mabubuting gawa. Gumagawa tayo ng mabuti dahil yon ang bunga ng ating pananampalataya. Para hindi po ma-misinterpret ng tao, mga ginigiliw. Kasi sinasabi po nila, gumawa lang daw tayo ng mabuti, maliligtas na tayo. So, ibig sabihin, yung paggawa ng mabuti, yung paggawa na natin ng mabuti, yun na yung pananampalataya natin. Hindi po. Hindi po yun, mga ginigiliw. Opo. Maliligtas
lamang tayo dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At yung pananampalataya na yon ang nagbubunga ng paggawa po natin ng mabuti. Opo. Kasi marami din gumagawa ng mabuti eh. Yung mga politiko, gumagawa sila ng mabuti because they are expecting in return na sila ay iboboto ng mga tao. Meron silang intention. Meron silang intention na ibabalik nila kung ano yung ginawa nila sa kapwa nila. Diba? Hindi po lahat ng mabuti ay mabuti po sa Panginoon, mga ginigiliw. Magiging mabuti lamang ang ginagawa natin, no? Tandaan niyo po ito, magiging mabuti lamang ang ginagawa ng isang tao kung ito po ay nanggaling, no? Ito po ay bunga ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kung hindi po ito nanggaling sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw, ibig sabihin, mali yung intention po natin, nagyayabang lamang po tayo. Gusto lamang po natin yung recognition, gusto lamang po natin yung fame, gusto lamang po natin ipakita sa tao na tumutulong tayo. Diba? Kaya kung tutulong po tayo, dapat gawin po natin ito ng sikreto. Dapat hindi po nalalaman ng kanang kamay ang ginagawa ng kaliwang kamay. Anong ibig ko mong sabihin? Gagawin po natin ito na sikreto, mga ginigiliw. So, do it secretly, yung pagtulong, hindi yung pinopos mo, nagse-selfie ka habang nagbibigay ka ng mga bagay-bagay sa mga tao, hindi po yun pagtulong. Kasi pag ganun ang ginawa mo, mga ginigiliw, natanggap mo na yung gantimpala sa tao. Hindi gantimpala sa Panginoon, mga ginigiliw. So, ang gusto ko pong idiin dito, mga ginigiliw, na magiging mabuti lamang ang ginagawa natin kung ito po ay galing sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo. Pero kung gumagawa lamang tayo ng mabuti without our faith to Jesus Christ, wala pong panyon, mga ginigiliw. Hindi po yon mabuti sa harapan ng Panginoon, mga ginigiliw. Opo. Yun po ang gusto ko pong idiin dito. No? Kaya mababasa natin dito na naligtas lamang tayo. Naligtas tayo hindi sa mabubuting gawa, kundi naligtas tayo ayon sa layunin, kalooban ng Panginoon, ayon sa kanyang grasya. Diba? Dahil lamang sa kanyang kagandahang loob. Ano bang kagandahang loob? Regalo. Something that we cannot deserve. No? Yung mga bagay-bagay na hindi tayo karapat-dapat na tumanggap. But God still give us the favor. Binibigyan pa rin tayo ng pabor ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng unmerited favor, or yun ang ibig sabihin ng kagandahang loob. Hindi ayon sa ating gawa, mga ginigiliw. So, sana you are being inspired sa salita ng Panginoon. Tandaan po natin ito, hindi po tayo naligtas dahil sa ating mga gawa. Kundi, naligtas tayo dahil sa ating pakikipag-isa, dahil sa ating pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo. At yung pagtanggap po natin, dahil at pagtanggap po natin sa ating Panginoong Hesukristo, katulad ng sinasabi niya po dito, dahil sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo, yun po ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa. Kaya tayo gumagawa ng mabuti dahil nakipag-isa tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Pero kung gumagawa ka lang ng mabuti ayon sa iyong sariling pasya, ibig sabihin, nagyayabang ka lamang. Nagyayabang lamang tayo. Meron po tayong intensyon. Kaya tayo tumutulong dahil pagdating ng panahon, we are expecting in return na tutulungan din tayo ng tinulungan natin. Opo, ang pagtulong po, hindi po natin tinitignan kung ang tao ay
ay tutulungan niya tayo or bibigyan niya tayo mga ginigiliw. Sapagkat ang Diyos na po ang bahala, no? Siya na po ang bahala kung ano yung ginawa po nating kabutihan sa ating kapwa mga ginigiliw. So tandaan niyo po dito, hindi po tayo maliligtas sa mabubuting gawa. Maliligtas lamang tayo sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. At tayo ay naligtas lamang dahil sa kanyang kagandahang loob, dahil sa kanyang grasya at awa. No? Po, naiintindihan nyo na po. Kaya, na-explain ko po ito kasi nami-misinterpret po ng tao. May ka-office mate po ako noon, sinasabi niya, ay, gumawa ka lang ng mabuti, maliligtas ka na. Hindi po. Hindi po, mga ginigiliw. Gumagawa tayo ng mabuti dahil iyon ang bunga ng ating pananampalataya at pakikipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. Inuulit-ulit ko po ito para maintindihan po ng mga nanonood at nakikinig, no? Para maintindihan po nila na hindi yung paggawa ng mabuti ang kaligtasan ng isang tao, kundi yung pananampalataya lamang natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kapag meron kang pananampalataya, okay, inuulit-ulit ko po para maintindihan nyo, pag meron po tayong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, kung meron po tayong pananampalataya, nagbubunga po ito ng mabubuting gawa, mga ginigiliw. So, naiintindihan nyo na po, yun ang resulta ng pakikipag-isa natin sa ating Panginoong Jesucristo. Nagbubunga ito ng mabubuting gawa sa atin. Diba? Opo, kaya tayo gumagawa ng mabuti dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa ating pakikipag-isa. Pero kung gumagawa po tayo ng mabuti, ayon sa ating pasya, nagyayabang lamang tayo, mga ginigiliw. Nagyayabang lamang tayo. Or meron pa tayong maling intention. Gusto natin, tumutulong tayo dahil in return, tatakbo pala tayo sa politika. Ayun po, maling hangarin at intention po yon. Subalit, gumagawa tayo ng mabuti dahil yun ang resulta ng ating pananampalataya. Yun ang resulta, yun ang bunga ng ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. Maraming beses ko na pong inuulit-ulit para maintindihan po natin ito, mga ginigiliw, na hindi tayo maliligtas sa mabubuting gawa. Maliligtas lamang tayo sa pamamagitan ng pakikipag-isa natin sa ating Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan lamang ng ating pananampalataya sa Kanya. Na kapag meron po tayong pananampalataya sa Kanya, nagbubunga yun ng mabubuting bagay sa ating pamumuhay. Gumagawa na tayo ng mabuti, nagiging matulungin na tayo. Yun po ang magiging bunga ng ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. So I hope you are being encouraged. Kay Mare Gwendo, Pastor, good morning. Ipagdasal po natin ang mga nasalanta ng bagyong Marce. Amen. Praise God. Opo. Alam nyo ang mga bagyo na ito, mga ginigiliw, no? Alam nyo ito, kalooban at kagustuhan po ng Panginoon kung bakit po nangyayari ang mga bagyo na ito. Opo. Ito po ay binibigyan tayo ng Panginoon ng warning, babala, upang tayo ay bumalik sa Kanya, upang tayo ay manalangin sa Kanya. Kasi kung minsan nakakalimot na po tayo, mga ginigiliw. Alam nyo, nung pandemic, ang mga tao, halos lahat ng tao, lumuluhod, umiiyak para sa Panginoon, mga ginigiliw. Pero ngayon, pagkatapos ng mga pagsubok na naman yon, yung mga circumstances na yon sa kanilang buhay, nakalimot na naman sila sa Panginoon, mga ginigiliw. Kaya pong suwayin ng Panginoon ng bagyo dahil siya mismo ang gumawa ng bagyo. Siya po ang may akda ng mga bagyo na ito, mga ginigiliw. Ginagawa ng Panginoon ang ito upang paalalahanan po tayo, upang bumalik po tayo. Katulad ng sinasabi niya, mga ginigiliw sa kanyang salita, mga ginigiliw sa 2 Chronicles 7:14. If my people will call my name, kung tatawag daw tayo sa ating Panginoon, mga ginigiliw, I am going to heal their land. Sabi niya po, mga ginigiliw. Opo.
If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I am going to hear from heaven and I am going to heal their land. Sabi po ng Panginoon, mga ginigiliw. Kaya ang mga bagyo na ito, mga ginigiliw, no, binibigyan tayo, nire-remind po tayo ng ating Panginoon upang bumalik po tayo sa Kanya. Upang sumampalataya po tayo sa Kanya, mga ginigiliw. No, na babalik tayo, magpapakumbaba tayo sa Kanya. Tayo na bigyan din natin siya ng oras at panahon ng pagpupuri at pagsamba natin sa Kanya, mga ginigiliw. So, ito po ay reminder po sa atin. Kung babasahin po natin sa Biblia, biblical po ito, mga ginigiliw, hindi po ako gumagawa ng kwento. Yung bagyo na yan, yun ay gawa po ng Diyos. Ginagawa po ng Panginoon ang mga ito, mga ginigiliw, upang bumalik tayo, upang magpakumbaba tayo sa Kanya, upang luluhod tayo sa Kanya, tatawag tayo sa Kanya. Panginoon, maawa po kayo sa amin. Panginoon, maawa po kayo sa amin. Kami ay may mga pagkukulang po kami. Yun, dapat yung mga panalangin po natin sa ating Panginoon, mga ginigiliw, upang sa ganon ay pagagalingin niya po ang ating bayan. And I am going to heal their land, sabi niya po, mga ginigiliw. If my people who are called by my name, ang tatawag sa aking pangalan, and seek my face, hahanapin po nila, and turn from their wicked ways, magsisisi sila sa kanilang mga nagawang kasalanan. And I am going to hear from heaven, maririnig ko sila sa langit, sa aking trono, at pagagalingin ko ang kanilang bayan, and I am going to heal their land, sabi po ng Diyos, mga ginigiliw. So, patuloy po tayong lumuhod, sumamba sa ating Panginoon. Bigyan po natin siya ng oras because that is the only purpose of our life. Iisa lang po ang layunin ng Diyos sa atin. Hindi lamang tayo ipinanganak na magkaroon, mag-asawa, mamuhay, lumaki, mag-asawa, magkaroon ng asawa, magkaroon ng anak, magkaroon ng pamilya, pagkatapos ganun lang. Hindi po. There is only one purpose kung bakit nilikha tayo ng Panginoon. Ito ay ayon sa kanyang kagustuhan at kalooban. Kalooban ng Diyos kung bakit tayo ipinanganak sa mundong ito. At yung plano at layunin ng Panginoon kung bakit tayo ipinanganak ay iisa lamang po, mamahalin natin ang Diyos. Iisa lang po ang layunin, paglilingkuran po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Yun lamang ang tanging layunin ng Diyos sa atin kung bakit tayo ipinanganak sa mundong ito. Yung pagkakaroon ng pamilya, anak, asawa, bahay, sasakyan, yan ay grasya lamang ito ng Panginoon. Unmerited favor lamang ito ng Diyos. Ang pinaka-purpose at layunin ng Panginoon sa atin ay paglingkuran lamang natin siya ng buong lakas, buong isip, buong kaluluwa natin. Yun po ang tanging layunin sa atin ng Panginoon. Yun po ang sinasabi niya po sa Matthew 22:37-39. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Lahat ng lakas natin, lahat ng puso natin, lahat ng kaisipan natin, lahat ng ginagawa natin. Yun po ang sinasabi niya, mahalin natin. Kung ano ang meron sa atin, yung kalakasan natin, yung pag-iisip natin, buong puso nating mamahalin ng Panginoon. At ang pangalawa na mandato sa atin ng Panginoon ay mamahalin natin ang ating kapwa. And to summarize, isa-summarize po natin ito. It summarizes in one word. That is the law of love. Yun po ang batas ng Panginoon, utos ng pag-ibig, yung magmahalan tayo. Mahalin natin ang ating kapwa. Isa lang po, yun lamang ang katuparan ng buong kautusan, ng buong Biblia, mga ginigiliw. Yun ay natutupad lamang sa iisang pangungusap. Yun ang utos
ni Kristo ang utos ng pag-ibig. Magmahalan po tayo. Mahalin natin ang ating kapwa. Yung mga nakikita po natin na nangangailangan ng tulong, huwag po nating ipagkait kung ano po ang meron sa atin. Ibigay po natin ito, tumulong po tayo sa mga nangangailangan, mga ginigiliw. Yun ang kagustuhan at kalooban ng Panginoon sa atin, na magmahalan tayo ayon sa diwa ng pag-ibig. Dahil ang pagmamahal ay nanggaling sa Diyos, mga ginigiliw. Salamat po kay classmate ko, Robilin, si Mare Gwendo. Magandang umaga po sa ating lahat at sa kapwa ko kapulisan sa buong Pilipinas. I-share po natin ito, mga ginigiliw, ang kabutihan ng ating Panginoon, ang ating Panginoong Jesucristo, na siya lamang ang pinanggagalingan ng ating pananampalataya, mga ginigiliw. No? Ibahagi po natin ito sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, sa ating mga kaibigan, katrabaho, to the rest of the family. I-share po natin ito sa Facebook po natin upang marami pa po ang makakilala sa Panginoon. Mga ginigiliw, follow nyo po yung Facebook page ko, Richard Alonso, Pulis na Pastor. Napakarami po akong video dito, mga ginigiliw. Pwede nyo pong itong ibahagi, share po natin para marami po ang makakilala sa Panginoon. Marami pa po ang maliligtas. So, salamat po. God bless po sa inyong lahat. I love you with the love of the Lord. Salamat po.